Love Serye TV. Destined to Love is Sir. Tunghayan natin ang ikasiyam na bahagi. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Kyle ang mag-aakbay na parehang naglalakad mula sa poolside, patungo sa direksyon kung nasaan ang mga cottage villas. He even witnessed the tender scene. Sa halo-halong emosyon na tumatakbo sa kalooban, sinusubukan niyang i-define kung alin ang mga iyon ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Regret siguro, at lungkot. Hindi naman siya galit tulad ng inaasahan niya, kaya hindi niya sigurado kung bakit nakakuyom ang mga palad niya. Para sa kanya ba to? Hinaplos nila ang balikat niya na markado ng tattoo. Yan ang panukso sa kanya noong una ko siyang makilala. Isang pitit na babae na sharpshooter. I told her mas bagay sa kanya kung nagkaroon siya ng pakpak at humawak na lang ng pana. Napangiti ito. I'm sure nag-walk out siya sa'yo. Ginantihan niya ang ngiti nito. Nope. Kasi kung ako yon, ganun yung gagawin ko. Actually, she did. Hanggang ngayon natatawa pa din siya sa alaala ng araw na yon. Pero bago siya mag-walk out, dahil nasa shooting range kami at that time, inirapan niya ako tapos nag-umbos muna siya ng bala sa shooting target. Nung ma-retrieve niya yung target, ibinigay niya sa akin yung papel. Sabi niya ako daw yung ini-imagine niyang binabaril niya. Butas yung gitna ng ulo ng target. Ang lakas ng tawa ni Lay. Sa pagkasorpresa niya, magugustuhan siya ng friends ko, she stated. Talaga? Oo naman, she sounds like a funny, exciting person. Anito saka muling nagtanong, paano mo siya nakilala kanina? What gave her away? Well, inakbayan niya ang dalaga at iginiya para makapaglakad-lakad sila habang nag-uusap. Una sa boses, tapos napansin ko she was talking to herself. Habit niya yun eh. Then I saw her bracelet. Anong klase? Nothing extraordinary. Charm bracelet na silver. Nabili ko yun sa Baguio. Nung minsan na may inuutos sa akin yung PMA, yung field commander ko. Nagpasadya ako ng additional na charm para isabit doon. Ikunwento niya yung itsura niyon. Muli lang itong tumango at nanatili ng tahimik. I'm sorry, Lay. Tumitig siya sa mga mata nito. Don't say sorry, Kyle. Dapat Nathan ang itawag ko sa'yo, hindi ba? Bakit mo sinasabing hindi ako dapat mag-sorry? Dahil hindi mo naman dapat pinagsisisihan. Na minahal mo ang isang tao. She reached up and touched his face. Nathan, love is the purest, most powerful in the truest of emotions. Iyon, precisely ang quality mo na nagustuhan ko. Sa palagay mo ba kung naramdaman kong isa kang uri ng lalaki na naglalaro lang ng feelings ng isang babae? Sasama ako sa iyo ngayon, considering the wedding was just the third time we met. He remained thoughtful. Hindi mo ba naisip ngayon, after everything that happened, na baka niloko lang kita? Did you? Nakataas ang kilay na nagtanong ang dalaga. No. Bakit mo naisip na baka naisip kong niloko mo lang ako? Ewan ko. Siguro kasi ganun yung ine-expect kong reaksyon ng isang babae. Pagdadahilan na niya. Nahusgahan na siya ng ganoon minsan. Masyado ka siguro nagpapapanood ng mga teleserye. Na-amuse ito. Hindi parating ganyan yung babae. How is it that? Kasi like ako, hinatak siya nitong maupo sa isang lounge chair sa poolside. Pagkatapos kami mag-usap ni Andre, ang naisip ko lang, na-identify na yung tinutukoy mong asawa sa kwento mo. Kahit hindi ko sure kung totoong kinasal kayo. May mga facts na posibleng hindi ganoong totoo o wala talagang katotohanan. Pero alam kong totoo yung emotions mo na kakambal ng kwento. Nanatili lang siya nakatitig dito. Sinabi ko na sa'yo minsan, uulitin ko lang ngayon. Wala akong planong palitan siya sa puso mo. Yayakapin ko na maluwag ang lahat sa'yo, pati yung nakaraan mo. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, willing akong tumulong sa'yo para makahanap ulit ng panibagong ikakaligaya mo. Hon, he framed her face between his hands, his lips close to hers. Gusto ko lang malaman mo kapag natapos ang lahat ng to. Sabay nating susubukang hanapin ang katuturan ng kaligayahan natin pareho. I'd like that. Tumawid siya sa natitirang pagitan ng kanilang mga labi. Inilatag ni Andre ang blueprint ng bahay at hideout ni Don Martin sa whiteboard sa loob ng briefing room. Naroon ang halos na 40 miyembro ng strike team na naatasang mag-raid sa na-identify na kuta doon.
Kasama doon sina Cristel at Kyle na nakaupo sa magkabilang dulo ng kwarto at hindi nagpapansinan. Kung tutuusin, medyo madali nating mapapalibutan ang perimeter ng bahay dahil puro kali ang border nito. Napakataas na nga lang ng mga pader kaya hindi basta-basta pwedeng akyatin. Itong mga nakamarka ng red dots ang posibleng exit points so we can concentrate on those para walang makalusot pag nagkagulo na. Sa nakuha din nating report, head ng Intelligence Division na nagpatuloy, hindi bababa sa 30 kataong armadong bodyguard ni Don Martin. Nakastation sila pareho sa loob at labas ng bakod. Nagkalat sa buong bahay at 3 doon ay parating kasama nito. May kalapit na abandoned warehouse mga 10 blocks from the hideout at naipaalam din sa atin na ginagamit iyon ng mga henchman ni Don Martin. Nagbuo kami ng 3 Special Forces team para sa raid na to. Agent Ilagan will head the sniper team. Poposition siya sa bakanting building mga 500 meters sa east side ng hideout. Kasama niya doon si Agent Marasigan. The rest of the sniper team will each position themselves sa malalapit na surrounding buildings. Lieutenant Magdaya will head the ground assault team hideout. I will be with my own team on standby sa labas kung bigla ang magkaroon ng aberya. Chief Legaspi ang tatao sa surveillance van at siya magko-command sa mga naka-standby na getaway vehicles natin. Pagtatapos ni Andre, malinaw na ba sa lahat? Nag-chorus ng affirmative ang mga naroon. Kung wala ng tanong, paniniguro ng kanilang hepe. Everybody get wired and let's go. Let's finish this. Muntik nang magkabanggaan sina Cristel at Kyle paglabas nila ng pintuan. Matapos nilang iwasan ang isa't isa, mukhang iba ang gusto mangyari ng tadhana. Punong-puno ng tensyon sa pagitan nila mula sa pagkakataon kahapon pag-alis ng hotel hanggang pagsakay ng pribadong eroplano, pati sa paglapag sa Terminal 1 ng International Airport sa Manila. Ni hindi sila nagpaalaman ng isasakay sila sa magkahiwalay na escorted vans papunta sa isang secure na hideout na bantay sarado ng mga kapwa niya NBI agent. Lahat na ikinikilos ni Cristel, sinigurado niyang hindi sila magkakaharap ng binata. Ngayon lang, go ahead, nagbigay ito ng daan. Thanks, tahimik niyang sagot saka mabilis na naglakad palayo. Sinubukan siya nitong sabayan papunta sa kanilang sasakyan pero ni hindi niya ito nasisulyapan. Jesus Christ, paano ba niya titingnan ito? Hindi niya alam ang namumuong emosyon sa dibdib niya. Natatakot siya para sa binata. Natatakot siya sa buong kalagayan nila. Dinadahilan niya sa sariling dahil iyon sa katotohanan na talaga naman delikado ang kinakaharap nila. Pero hindi din ba may reputasyon siya sa pagiging cool in the face of danger? Cristel, wait. Pinigilan siya ni Kyle nang mapadaan siya sa corridor na walang tao. Nagpapigil siya pero ilang saglit na natiling nakatalikod habang nagde-desensitize ng sarili para manatiling kalmado. Pagharap niya dito ay hindi niya inangat ng tingin sa mukha nito. Sa dibdib lang ng lalaki siya nakatingin. For what it's worth, I'm sorry about the other day, sabi niya. Itinaas niya ang isang kamay para pigilan ito sa sinasabi. Wag na Kyle, please. Okay na ako. Cristel, ayokong isipin mo na sinisisi kita dahil malayong-malayo yun sa nararamdaman ko. Tumangulang ang dalaga. Kapag nagsalita siya, baka maiyak siya. Cristel, tingnan mo naman ako please. Hiling nito. Napilitan siyang pagbigyan ng kausap. Unlike her, nagpagupit na ito ng buhok. All she could see underneath his beret was a few centimeters length of hair. Inahit na din ito ang kanyang kahabaang balbas at bigote. Kaya muli niya nakita ang clean-shaven na mukha ng lalaking nagmamay-ari ng puso niya. Please, say, pinatawad mo na ako. Para kung ano man ang mangyari, payapa akong tatanggapin na nakatakda sa akin, kahit kamatayan. All is forgiven, Kyle. She forced herself to smile. Ginantihan nito ang ngiti niya. Then he stepped back to the place and salute her. Hindi niya na napigilan ng pag-iyak. Kumawala ang masaganang luha na kanina pa naiipon sa dibdib niya. Napabulalas ito bago siya niyakap. Panay ang paghagod sa kanyang likuran. God, nanginginig siya. Kyle, takot na takot ako. Paano kung mangyari na naman yung nangyari dati? Paano ko tatanggapin ang muling pagkawala mo sa buhay ko? Cristel, makinig ka. Humigpit ang yakap nito sa kanya. His lips pressed close to her ear. It will be different now this time. Walang mangyayaring masama. Walang masasaktan. Malalampasan na natin to.
Kapag tapos na ang lahat, babawiin natin lahat ng panahon na nawala sa atin. Naiintindihan mo? Mahal na mahal kita. Tumunghay siya dito. Siniil niya ng halik ang dalaga. Then he wiped her tears with his thumb saying, gusto kong makita yung iron cupid ko. Napangiti siya sa turing nito sa kanya. Pagkatapos parang orasyon sa pandinig niya ang hiling nito. Nagbago ang kislap ng kanyang mga mata. Parang Amazona na nasa warpath. Makukulong ang walang kaluluwang kriminal na yon bago niya muling hadlangan ang kaligayahan natin. She promised. That's my girl. Bago kumagat ang dilim, nakapwesto na siya sa kubling palapag ng building kung saan niya pinakamabuting mamanmanan lahat ng pangyayari. Pinapanood niya ang pagposisyon ng kanyang team sa perimeter buildings. Hanggang sa wakas ay nakita niyang pumasok ang team ni Cal sa looban ng property. Magdayaw. Alerto kayo dyan. Nagbigay ng instruction dito ang hepe. The sooner you are out, the better. Copy. Boses iyon ni Kyle. Papasok na kami ng bahay mismo. I've managed to plant bombs sa pathway papuntang garden at yung sa may malapit sa back gate para mabilis ang getaway mamaya. Very good. Mag-iingat kayo. Sabi nito bago niya narinig na inaddress siya nito. Ilagan, anong balita? Sumilip siya sa scope ng M40. Ang galing may night vision ako. Pwede palang gamitin ito kung trip kong mamboso. Bahagyang natawa ito sa sinabi niya. Cristel, hindi kasi kupido sa mga panahong to. Alam ko sir, pinapatawa lang kita. Ibinaling naman niya ang tingin sa perimeter buildings at saka ibinalik sa bahay ang scope matapos siguruhin na tiwasay ang sniper team niya. I have them covered. They all are okay so far. Good. Chief, parang walang masyadong movement dito sa loob. Muling nag-report si Kyle. That's not possible. Sagot nito. Yabot, Crisostomo, Angeles, bukasan niyo ang mata niyo. Mando niya sa team. Mga ganitong sitwasyon ang mas peligroso. Kakasabi niya iyon nang biglang marinig nilang sumigaw ang isang miyembro ng team sa loob. Magdayaw, sa likod mo. Itinuon ni Cristel ang M40 na tinutukoy nito and took the shot. Nakita niyang may isa pang baril na pumutok mula sa loob at isa pa. Pagkatapos ay walang patlang na siyang umasinta at nagpaputok. Shoot to disarm ang utos sa kanila. Kailangan nila ng witnesses para magsampa ng court case. Pasok boys. Nadinig niya ang command ni Andre para lusubin ang support team ang lugar. Shoot to kill when necessary. Panibagong utos ng hepe. May bombang sumabog pagkatapos ay nadinig nila si Kyle. Andre, back gate. Nakita niyang umarangkada ang van kasabay din ng halos nagpapanik na boses ni Ellie. Ang partner ni Andre na kasama ni Kyle sa loob. Dapa, magdayaw. Mula sa scope nakita niya ang pag-igkas ni Kyle dahil tinamaan ito. No! Namuo ang galit sa dibdib ni Cristel. At ginamit niya iyon para maisalba ang binata at mga kasamahan nito. May shoot to kill order na sila. Talo-talo na to. She was not the Iron Cupid for nothing. Nakaubos siya ng 2 rounds bago naramdamang pwede na siyang kumilos mula sa kinapwepestuhan. Marasigan, take over. Pinunot niya ang nakasukbit na .45 caliber sa baywang at ikinasa iyon bago nagtatakbo para bumaba ng building. Ilagan, saan ka pupunta? Tinatawag pa siya ng kasama. I said take over. Halos talunin niya ang bawat hakbang ng hagdan hanggang makalabas ng building. Pagkatapos sinakbo na niya para makarating sa lugar na pinangyayarihan ng raid. Tapos na ang putukan. Iniipon na ng NBI team ang nakaposes na miyembro ng gang at naabutan niyang inalalay ng mga kasamahan ng hihinang tenyente. Oh God, Kyle! Hinawakan niya ang mukha nito. I'm fine. Malakas ang tagas ng dugo mula sa balikat nito. Nandyan yung ambulansya. Lumapit para tumulong ang isa sa mga operatiba. Ilagan, nadinig niya mula sa kanyang likuran ang boses ni Andre. Take over the cleanup. Wala dito si Martin. Nasa warehouse. We're going. Nilingon niya ito at tumango bilang pag-acknowledge habang tinutulungang maihiga ang dating kasintahan sa stretcher. Mahal, pausap niya kay Kyle. Her lips on his temple. Walang iwanan ha. Umiti ito sa kabila ng nararamdamang kirot. Galos lang to. He managed to say, squeezing her hands. Hayop ka Don Martin. Ang tagal mo nang dapat nasa kulungan. Lulusot ka pa talaga ngayon? Not if I can help it. Sasama ako kay Andre. Matalim ang kislap sa mga matang ani niya. I want this guy head. Cristel, wag. Habol ni Kyle.
Hindi na nito nahablot ang kamay niya dahil mabilis siyang tumalikod at tumakbo pasakay ng isang kotseng. Naiwang bukas ang pinto at umaandar ang makina. Pinaharurot niya ang sasakyan bago ma-realize nga na naroon kung ano ang balak niya. Di ba pinakiusapan kitang mag-take over sa clean-up? Kunot ang noon tumingin si Andre sa kanya nang tabihan niya ito. Oo nga, pinaasa ko kay Yabot. Kaya niya na yon. Kinasa niya ang baril and locked squarely at him. Normally, sinusunod niya ang sinasabi nito bilang batas, but this time, I want to see this guy dead. Umiling lang ang kasamahan bago muling nagmasid. Ikinasa nito ang baril bago sumenyas na pumasok sa loob. Tahimik nilang tinakbo pa loob ang warehouse. Isa-isa nilang sinilip ang mga bakanteng kwarto. Slowly working their way toward the back kung saan napansin nilang may nakabukas na ilaw at kung saan may boses silang naririnig.